Lately, napapag-usapan siya. 2019 pa siya. 37 million. It's just that... 37 million? Wow, laki. Paano naman umabot ng 37 million? Actually, nasa 87 yun. Pero yung... 87? Kumbaga, in 2 years, nasettle na niya yung iba. Wow. Wala, tanga lang talaga. Lagi ko sinasabi, katangahan na talaga to. Diba? Paano mo hinandle yung guilt na yun? Considering na ikaw ang nag-decide. Alam mo, matik na nga ako maiyak ngayon eh. Bakit? There are times, of course, na I still think about it and it's really life-changing. I mean, for me, if kung ako yung dumanas nung consequence, okay lang. But my entire family, kasama eh. Magagalit na naman to sa akin, sabihin, umiiyak ka na naman. Okay lang yan, labas mo lang. Ang hirap. Alam mo, sabi ko, Lord, minsan di ko alam kung ano ba yung ibig sabihin na maging mabait. Kasi magiging mabait ka, tapos biglang epekto ng choice mo. Narito po tayo ngayon sa Antipolo kung saan makakausap natin ang 90s crush ng bayan na si Miss Sherilyn Reyes-Tan na ngayon ay busy sa pagtitiktok. Pero lingid po sa kaalaman ng marami, siya po ay nabiktima ng swindling sa halagang 37 million pesos. Pag-uusapan po natin yung malungkot na bahagi ng kanyang buhay at syempre, yung masasayang kwento. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Nagsimula si Sherilyn bilang beauty queen ng mutya ng Pilipinas. Na-discover siya ni Direk Johnny Manahan habang nanonood ng Sa Linggo Na Po Sila show sa Cebu. Binigyan agad siya ng role bilang sekretary ni Bernardo sa Home Along the Riles. Sumunod ay naging regular host siya ng Itbulaga at Bubble Gang. Gumawa din siya ng mga pelikula tulad ng Amanos, Atas ang Laban at maraming iba pa. Naging laman ng balita si Sherilyn matapos mabiktima ng swindling sa halagang 37 million pesos. Guys, kasama na natin ang inidolo ng marami. Grabe naman. Ng mga 90s to, no? Si Ma'am Sherilyn Reyes-Tan. Hello, Sherilyn, Papo. hello. Maraming salamat at napansin mo ako. Oo naman. Ako, na-miss ka na ng mga fans mo. Isang karangalan ng maging guest sa sa show mo. Na lagi namin pinapanood The honor is ours. Sabi ko nga, pag may nawawala, hanapin hindi ka mo naman sa nawawala. show. Hindi ka nawawala. Medyo na-miss ka lang ng konti ng mainstream viewers. Kasi doon sa mga TikTok followers mo, pinapanood ka lagi sa live selling mo. Gano'ng katagal ka na nagla-live selling? 2 years na kami, buong family actually. Grabe yun kasi syempre yung live selling, di ba parang ang mga tao, alam mo naman, sobrang judgmental. So nung tinawagan ako ng TikTok, because magla-live sell na rin sila, it took me, nakasign na ako sa kanila, it took me 3 months to start. Kasi sabi ko, nagdadalawang isip ako, paano ba to? Makakabenta ba ako? Magagawa ko ba to? So, nag-sign ako sa kanila, but then it took me 3 months to start. Sinasabi lang, Michelle, kailangan ka na namin. Kasi that time, hindi ko pa naiintindihan ko anong ibig sabihin ng mga big campaigns. Yung mga double digit, like for example, 1-1, January 1, 2-2, February 2, yung mga ganun. So sabi ko, naku, nagtitaping pa ako ng Arabella, wala akong time, ganyan. But the truth was, I was really scared. At saka, nandun yung na konti pa lang yun na nagla-live sell. Tapos pag may artista nag-live sell, sasabihin, ay, ano na yan, laos na yan, ganito na yan. Ang daming sinasabi ng mga tao. So ako din, nandun din ako sa fact na wait lang, baka wala akong maibenta. Then finally, because nahiya na ako, dahil nga nakapirma na, ginawa ko, my gosh, sabi ko, ito lang pala yun! Ang saya! Sabi ko ganyan. At pwede mo pang gawin sa bahay mo. Kasi there are times when they ask you to do it in the studio, there are times when sa bahay mo, ganyan. Tapos sabi ko, gusto ko to. Sobrang gusto ko to hanggang sa yun na, may agency na nagpa-sign na sa amin ng 8 months, tapos 20 lives in a month. Then may mga brands na rin na lumapit na, pwede bang 12 months, tapos 12 lives a month, may mga ganun. Or 3 months, 6 lives a month. So, sabi ko, ang saya pala nito. Gusto ko to. In fact, ngayon naman, ang dami namang tumatawag sa akin ng mga artista, Shay, paano ba mag-lifestyle? Tulungan mo naman ako kasi may lumalapit sa akin na brand. Paano ba to? Ganyan-ganyan. And ako naman, I'm generous enough to share because para sa akin parang andito na ako tsaka natulungan kami.
might as well, kung makakatulong din sa inyo, kuya. Our first stop is... Ito yung room ni Ryle. Okay, Ryle's room. Ayan. So, usually dito naka-set up yan. Yung table niya. Tapos yung kanyang relo, yung mga watches nila. And the lighting. Yan. So, pag wala silang live, pinapak nila yan para maganda pa rin yung kwarto nila. Malinis, kumbaga. Ayan. Ano yung poster na yan? Ay, kuya, ikaw mag-ano? Direct Jason Pollack. Nanalo ka ng award dyan? Yes, first movie nanalo po ng New Actor of the Year, PMPC 2019. So, ayun, first movie. Musical po siya about magkakapatid sa lanta ng bagyo. So, nag-evacuate sila to Pampanga. And then, doon naging successful sila as a band. So, yun po. Meaningful first movie. Nakailang movies ka na? Wait lang po. Dami na rin. Mga 5 ba? 4, 5? I'm not sure. More or less mga... mga 4, 5. As ito? First album po ng Hashtags. Dati ko pong super secret boy band. Super secret talaga. Yes. Nanalo kami ng Gold Record Award for 7,500 units sold ng albums namin. So, yun. Yung second album namin, unfortunately, hindi na nanalo. Hindi na? Okay lang. Okay lang yun. Tapos ano ka rin? YouTuber ka? Yes. So, more than 100,000 followers or subscribers. Pero, ano na, fade na po yung mga sulat dyan. Kailangan na ma-update. Kailangan na ng goal. Active ka sa YouTube? Di na po masyado. Di na masyado. Sayang naman ang 100K subscribers. Pag naharap natin yung groove natin ulit, ang dami po kasi talaga nangyayari right now. Ano yung mga binibenta mo? Pakita mo nga. So ito po, these are some of the Sanda watches. Ito yung mga binibenta namin. So this is the root beer coming out sa December 1. Ito siya. Pepsi na naka-Jubilee. We just launched this. This is an old Casio. Ito, Hulk. Classic na itim. Parang Rolex Hawig. Ito po, limited edition namin. Two-tone rose gold. So, only 100 of these were produced. Well, only 100 were released. Kasi kapag may problem yung watch, we give a different one. Ito po yung suot niya right now. Starbucks. Okay. Ito, naka-native strap lang. Batman, this is Omega Swatch. Ito naman parang tank namin, ito parang RM namin. This one is an unreleased, pero ipapamigay namin sa December 1 also. So, magkano yung ganyan? Lahat po yan, except for this, is under 1,000. Talaga? Actually, itong dalawa. Wow, affordable pala, no? Yes, with warranty. How can they buy these watches? Sa TikTok lang po yan, at Ryle Paulo Tan. May group din kami sa Facebook, Sanda Watch Club Philippines, SANDA Watch Club Philippines. So yun, madami pong members na nandoon. Si Loden, yung kay Lo. Si Lawrence din kasi, he does also his own live selling. Ano naman, anong produkto mo? The same. Same also. Sanda Watches also. At LCRTAN. So same lang naman kami, so no need to worry. Etong regalo ko sa'yo, Papu. Yes, boy, thank you. Para sa inyo ni, Mamu. ni Mamu. Ayan, produkto nyo. The Anya perfume. Yan. Anong klaseng perfume to? Anong So scent ito, yan? this is Luxurious Flame. Ang inspiration nito is the Baccarat Rouge 540. Kasi ngayon, ang 200 ml nito, Papu, 50,000 pesos ha. Sa Baccarat? Sa Baccarat, oo. Tapos this one is Elegant Veil. Para siyang Jo Malone na Bluebell. Yan, top seller namin yan. Pati ito, this is Bold Youth naman, pang lalaki, Abercrombie and Fitch, Fierce. Yan, so sana magustuhan nyo. Magkano yung ganyan? 999 lang yan. Each. Oo. And you can get them sa live selling nyo. Yes, sa TikTok, yan, Shopee, Lazada, even sa Instagram or Facebook pwede rin naman. Ayan. So this is our office, Papu. Laki din Ayan. Ito yung studio box. Baby, can you turn on the light, please? Yan. So, ito yung studio box. This is where we take pictures of our... Kung ano man yung mga binibenta natin. Pag gusto natin i-video, gusto natin i-shoot. Dito, yan. Ito yung studio box namin. Ito yung mga products. So, ito yung mga Anya products natin. Si Ryle, siya ang nag-isip ng logo. Ayan. Tapos, yung... yan. Then, makikita mo yung mga perfumes, may mga color, yung hearts. Idea ni Chris yan. Para, if they want to collect, kasi Papu, wala pang 6,000. Meron ka ng 6 na cents na. So, hi, Lo. Hello. Welcome Ayan. sa room ko. Eto.
Funko Pop collector din. Yes, also. Pero mainly NBA. Since basketball fan din ako. Mainly NBA yung mga Funko Pops ko. Mga NBA. Yes. Ayan. So, meron din mga Marvel, Harry Potter, pero yun nga mostly NBA. Ayan. So, ganda naman ang view mo rito. Diba? Ang daya. Ang sarap dito. Parang nakalamang tong isang to sa view Favorite place mo? Gusto ko talaga yung veranda. Lagi na sinasabi, Lo, akin na lang room mo. Ganda kasi ng veranda mo. Actually. Si Kuya kasi, security guard namin sa baba. Bakit po magka-time in? Mamaya po yung ID ninyo, huwag niyo po kalimutan paglabas. Sige. Kunin ko mamaya. Okay. Ayan. Sino ang sneaker collector? Sneakers ba to? Hindi. Hindi. Mga ano. Halo-halo na, no? Si Anya, mukhang sneakers. Oo. Ito, sa TikTok din namin ako. Yung mga boxes, no? Ganda nga, no? Pag may box, no? Parang siya malinis, napaka-orderly. Tsaka mura lang yan, Papu. Nagkaroon tuloy ako ng idea kung paano tatago yung mga shoes. Ang mahal kaya kasi ng mga shoe cabinets ngayon, yung mga wood, super mahal. So ito, very clean lang ganda. siya tingnan. Nice idea. Actually, we realized so much after ever since kami nag-TikTok, parang spending wisely. Sino to nasa picture na to? Kami. First picture namin together. Ito nung nag-championship kami sa Santa Lucia. 2001. Mga payat pa kami dyan. Bagets! Grabe. Banyo namin sa may San Juan also na ba? Bagets na bagets Ayan, pa kayo. ito na yung after. 23 years after. Di na masyadong nalayo. Okay lang. Ayun ako. Ito naman is Anya's room. Actually, parang tambayan lang niya yan. Google Lights on. Ayan. Tambayan lang niya because she stays in a room. Uy, Hey salita. Hey Google. Anong Google? Hey Google. Ayan. So, All lights on. wala kang makikita talaga na extraordinary kasi nga tambayan lang niya. Day room lang ni Anya yan. She still sleeps with us. Ayun, baby. Baby ng family. Yes. Katabi ni mommy and daddy. Correct. Para ng privacy. Para-paraan. Hey Google lights on. Para-paraan. May problema natin mga magulang, ano? Diba? Mga magulang na makakaintido doon sa mga ganong klaseng concern. Para-paraan lang, sulok-sulok. Sulok-sulok na lang. Ayan. Sa bedroom nyo, This is mag-asawa. our bedroom. Ayan. Simpleng bedroom lang. So, dito kami nagla-live, Papu. Oo. Ayan, this is the live selling Yes. area. Oo. So, yan lang yan. So, for example, ibang brand, syempre, iba yung aayusin lang namin. Tapos, kung kailangan ng mga research about the brands, yung mga kung ano yung mga pinag-aaralan, meron kaming parang blackboard dito na doon naka-paste lahat ng naka-tape lahat ng mga kailangang alalahanin during live selling. So, ganun, napakasimple lang. Kailangan mo lang na magandang ilaw. Then, of course, your camera for the live, and then your monitor, and then, of course, your laptop for your desktop to monitor the sales. At saka, si Chris, usually, for example, ako naka-live, si Chris, naka-monitor yan sa analytics tama ba yun, honey? Analytics ng live, so that alam niya kung paano lalaruin yung live namin. Paano iibahin yung flow. Parang director siya. Yes, siya ang director. Lugi kami sa view dito. Bakit? Si Lawrence maganda yung view. Oo nga eh. Ito, ano lang. At least may may outdoor view. Ganda. Maingay lang yung kalsada. Oo. Maglalagay na rin kami nung rocking chair ni Lawrence dito. Kasi nainggit talaga ako. Tahimik naman pala. Tahimik ako. Okay naman Tahimik siya. ang neighborhood. Yun lang. To get to Manila 1.5 hours at least. Planado dapat. So, pag bumaba kami, dire-diretso na yun, uwi namin madaling araw na lahat ginawa na namin. Dito, Yung mga sayo-sayo nyo. sayo-sayo namin, buong family, minsan Sayo nyo sa naman, baba. no? Talagang bonded kayo, no? Sa family. Oo. No? Solid na solid. Ano din, ewan ko ba, si Chris din may siya na, siguro ganun talaga pag tumatanda. Alam mo yung feeling mo na parang,
yung oras natin dahil middle age na, parang ilang years na lang. So we always want to parang cherish every moment we have with our children. Sila din naman, actually, Rel is 26, pero sasabihin namin, oh, pwede ka na bumukod, ganyan. Ano pa rin sila, parang as long as they can stay. Because nga, matatanda na nga kaming mga parents, parang yun yung gusto nila. Kaya si Anya may ganun na parang, di ba sinasabi niya na, yung about death, yeah, very particular siya na parang, Late kasi. oo, sana mahaba yung buhay namin kasi bata pa siya. So, hindi ka na nagkakaroon ng chance na magbakasyon kasi nga, yung demands of doing a live Alam mo, selling is too lately lang much. kami nagkaroon talaga ng bakasyon. But then again, kasi nga, naswindle kami, parang for me, huwag muna tayo magbakasyon. Saka na, Trabaho muna. Yes, trabaho muna. Ayod Although muna, there was one brand na because natuwa siya sa sales, dinala kami buong family sa Hong Kong last year. So yun, yung mga ganun. Kaya kami nakabakasyon. Or yun, negosyo. Sabi ko nga sa'yo, pag may magpahanap ng bag at sigurado, that's the only time we travel. Pero pag hindi katulad before na, pag tumawag yung store, punta ka, then ngayon hindi na. Kung talagang sure buyer, meron. O kung wala, kahit na may tumawag na, may bag dito, ganyan, wag na. So, unti-unti na kayo nakaka-recover doon sa nangyaring pag-swindle sa'yo? Yung mga major, tapos na. Maraming tumulong. Meron pa kaming mga kaunti na willing to wait na sila kasi si Chris kasi may mga inaayos. Meron kasi itong mga inaayos na yun yung makakasolve dyan. So, willing to wait naman sila. Yun na yung maganda doon. Hindi na kami masyadong nape-pressure na mayat maya may tatawag, mayat maya ninervyusin ka kasi may checking papasok, mga ganyan. Gano'ng kalaki ba ang na-swindle sa'yo? 2019 pa siya, 37 million. It's just that... 37 million? Wow, laki. Paano naman umabot ng 37 million? Actually, nasa 87 yun. Pero yung... 87? Kumbaga, in 2 years, na-settle na niya yung iba. Wala, nagtanga lang talaga. Lagi ko sinasabi, katangahan na talaga to. Kwento mo sa amin, para matuto rin yung mga viewers natin, para hindi sila maging biktima long ng and short of it, wag magtiwala. Kahit wag magtiwala. Kahit na siguro kaibigan mo, dapat maintindihan na kasi there are things na nangyayari sa isang tao na hindi mo naman ina-expect no matter how trusted you are or how trustworthy you are, 'di ba? So I was dealing with a doctor for 2 years. Okay naman, minsan nga napapaaga pa yung bayad, ganyan. It just so happened na na-offeran siya ng partnership ng isang company. Teka muna, you're selling what? Sa doctor? Hermes bags, mga luxury items. Talaga may mga relo, ganyan. Tapos, so na-offeran siya. Sinabi pa nga niya sa akin, ate, paano ba to? Ganyan, ganyan. Alam mo, yung nagkaroon ako ng quota sa acquisition and sa sales, sabi niya ganun. So, ang dami namin ng mga resellers na kinukuhanan niya ng madalas. Kasi nga, nagkaroon ng quota, kailangan. Tapos, pinakita naman niya sa akin. In fairness, kumbaga nag-due diligence naman ako in a way. Legit naman. Nakikipag-tie up sa mga banks, may pop-up stores, ganyan. Hindi lang na-disclose yung fact na ang mother company pala nun ay isang pawn shop. Isang pawn shop na, so anong nangyari was, yung president noon was, inoferan siya na maging partner. In fact, doon siya nakatira sa condo ng president. Tapos, yung mga kinukuha mo from your suppliers, ilagay natin sa pawn shop. Tapos, para kunwari, nag-i-increase yung books ng pawn shop since kanila rin yun. And then, pag meron kang client, that's when you pull out, pakita mo, pag nabenta, di nabenta. Pag hindi, di ibalik mo. Diba? Para, consignment, parang gano'n. Parang gano'n. Kumbaga, kung tutuusin, parang pag nakita mo, uy, kung ako yung may-ari ng pawn shop, sabi ko, yan, dami nagpa-pawn sa atin. Yung gano'n. Pero, so, lahat ng products mo na binibenta, nandoon. pinakonsign mo sa kanya? Yes, along with the other resellers. Like we're talking of how many Hermes bags tingin mo? Yung sa akin, na-identify ko kasi nakuha namin yung mga, yung tickets na tinatawag, nasa 120 items. Ganun karami? That you accumulated through the years? Binibili mo yan? Hindi nga kasi nga Kinukuha may supplier, kaya nga we ended up paying for everything. So, kinukuha mo sa supplier, tapos kinukonsign mo sa kanya. So, terms sa supplier, terms ko din ibibigay naman din sa kanya. Ito nga si Chris, yung husband ko. So, nung nangyari na yon, I had to give him the list.
Sabi niya, ano to, acquisition mo, for example, 750,000 mo na kinuha dito kay supplier A. Ba't pinasa mo sa kanya na 750,000 din? Wala kang kita. Sabi ko, alam mo kasi, I'm not just after the kita, I'm also after the, the relationship. Parang makita naman niya na, hindi lang ang pera-pera ang nito. Alam mo yun, yung parang dahil ang matagalan na client relationship. kita, ay bilang pasasalamat dun sa iba, hindi na ako kikita. Alam mo yung ganun? So, para doon sa kapakanan ng mga viewers natin, hindi alam yung yung klase ng ganitong negosyo, ang bawat isang bag na Hermes, ano yung pinakamura dito? Mga magkano? Naku, ngayon nasa mga 200 plus. Pinakamura na yun, no? Ang pinakamura. At ang pinakamahal? Pumapalo na, ang pinakamahal talaga, millions like yung Himalayan. Meron ka rin nun? Nakabenta rin ako nun before. Hindi mo na-consign sa kanya? Hindi. Hindi, ito pag ganun kamahal, papo, na. na yun, hindi na kami hindi na kami mamumuhunan dyan. Oo, kasi minsan may cash, tapos mura, pupuhunanan mo yan, tapos ibebenta mo. Pag mga ganun million na talaga, more than 5 million, ganyan. So mga 500,000 lang to 700,000? Before kasi ngayon, after pandemic, ang brand new 1.4, to 1.7. Still, umabot pa rin ng 100 plus na bags ang na-consign mo sa kanya. Kasi meron din ibang brands din na lower end, tapos mga Chanel, ganyan. Yes, at saka yung iba naman pre-love. May mga Rolex ka rin na kinonsign. Meron din, may mga relo din na na-consign sa kanya. So anong nangyari? What went wrong? Bakit nagka-loko-loko yung business niya? So the president of that company na tinanggal ng owner, siguro they probably discovered na, uy, ano tong ginagawa nyo? So tinanggal si presidente na wala ng identity si doktora. Hindi niya ngayon ma-pull out yung mga bags niya. Hindi niya mahiram para maipakita sa mga... Walang papel yun? Na parang, uy, akin to Hindi, ang papel ko nasa lang kanya, yung kunwari, pinon niya yung mga bags. So, for you to be able to borrow it, kailangan mong bayaran yung interest, 'di ba? Kailangan mong Oh my gosh. Tawag doon? Tubusin. So, kailangan tubusin niya? Oh my God. Kailangan mong tubusin. So, halimbawa, nakalagay doon, naisanla niya ng 200,000, she has to pay the 200,000 para makuha niya yung bag. So, sinanla ni Doc doon sa Ganun nila pinalabas parang na sa papel. nakasanla para mag-increase ng books yung pawn shop. Hindi man lang consignment na nakalagay no? Talagang para pinalabas, nagsanla siya sa pawn shop. Nagsanla siya talaga. Patay. So, lahat ng items nakasanla. Sila nung president, kung may na-release man na money dun sa pagsanla na yun, sila na yung naghati siguro, or I don't know kung meron ba talagang ni-release na pera, hindi natin alam. Pero yun yung nangyari. Sinanla sa pawn shop, may papeles na nakasanla, hindi niya tuloy mahiram kasi iba na yung may-ari na yung humawak na. Sinubukan mo kausapin yung may-ari? Nag-file nga kami. Well, prior to that, kinausap namin, nag-NBI pa, nag-order pa ng cease and desist ang NBI kasi nakikita na binebenta nila yung mga, wala naman nangyari din. Ilang years na sa DOJ, honey? Magti-3 ba? 2 years. Ayun. Since 2019 kasi, lahat ng mga resellers na natamaan, nagkakilala, nag-gather, ganyan. Tapos, eventually, sa RTC kasi, yun nga, parang binaba nila, hindi nila sinama yung pawn shop. Si doktora ang tinira. After nun, nagkanya-kanya na, nag-file kami sa DOJ. Awa ng Diyos, nandun pa rin. Nandun sa ilalim. Grabe, no? Naka-archive na. Ano nangyari sa relationship niyo ni doktora? Wala na. Away na kayo? Tumakas na. Tumakas na rin? Tumakas na. Pinatakas ng family. Tumakas na siya. Paano mo in-explain dun sa mga kliyente mo na gano'n na nangyari? Sinabi namin yung totoo talaga na ganito nangyari. Yung iba kasi would say na, hindi mo na kita babayaran kasi tinakbuhan ako. Ba't kami talaga, sana tanong mo paano ko in-explain sa oh my God, sa pamilya ko. Grabe yun. Sige, pamilya mo na. Paano mo in-explain sa kanila? Nung nakita kasi nung husband ko, si Chris, si doktora, parang sabi niya, honey, nagtitiwala ka ba dyan? Parang siya nakagad, may gift of discernment to eh. Ako naman, people pleaser ako, yung parang ayaw ko nakaka-offend. So, at nag-trust talaga ako sa kanya. Sabi ko, 2 years na eh. Paano mo sasabihin, nag-a-advance pa nga, ganyan. Hindi naman siya pumapalya.
And then one day, she went to our house kasi may problema siya sa love life. 7 in the morning, ginising ko si Chris. Ay, kuhan, andito si ganyan, si doktora. Tapos yun, parang tinanong na niya, o kumusta yung negosyo, ganyan-ganyan. Tapos parang nahukay niya may problema pala to, hindi nagsasabi. Tapos yun, parang sabi niya, kuya, ipakulong niyo na lang ako. Bakit kita papakulong? Ganyan-ganyan. Tapos yun, sinabi na niya. So that day, we went to her condo kasi para sana, tingnan natin, what we can get. But there was none. Parang we were only able to get 2 bags na sabi namin, hahawakan namin to, kung mapapalitan mo ng cash, sige. Meron pang isang bag doon na ang may-ari, kilala ko din. Pero hindi ko kinuha. Sa iba-iba yun, kukunin na lahat ng pwedeng kunin, di ba? Wait lang. Parang nahihirapan ka na magbayad or mahihirapan ka na. Kunin ko na yung pwede kong ma-secure. Pero yung bag na yon, pinagpaalam ko muna sa may-ari ko pwede kong hiramin to sell. Hindi agad sumagot. Hindi rin namin We were only able to get 2 bags, which kinuha rin niya. Subsequently, kinuha niya mga after 2 days, honey. Kasi pinalitan niya ng cash, tapos ibinenta niya rin yata ng mas mahal. Yun. So, and then she wrote a promissory note na she owes us 37 million pa, ganyan-ganyan. Pero hindi namin in-anticipate na mawawala na pala siya. Tumakas na. Paano mo in-explain sa family mo? Sinawahan, wala na. Umalis na. Ganon. Tapos, syempre ang unang wait, paano to? 37 million. At that time kasi, halos kaka-recover lang din namin. Kasi na-swindle din kami, but not this much. Kasi nga, sabi ko, pag nasa negosyo kang ito, pag ang dami mo makakausap na resellers, talagang parang sa kanila nga, normal na ma-swindle sila. Ito parang dito talaga ako nagpanic na dumaan ako ng depression, nakikita ko yung walls na nagka-crack, nakikita ko yung CCTV na parang may taong may bitbit na mga Hermes boxes, yung mga ganun na yung... Hallucinate ka na? Oo, nabibingi na ako. Sabi lang ni Chris sa akin that time, siya na bahala. Pero alam mo, years after ko lang nalaman nung sinabi niya palang siya na bahala. Nagpunta rin siya sa banyo at umiyak din siya. Kasi to be honest, hindi rin namin alam kung paano ba to, ganyan. So, first thing we did was to call the suppliers and explain namin. Nagpa-restructure kami ng payment. Because I remember back then, parang basta million din. Kasi kung yung babayad niya, babayad ko din. Tsaka hindi ko kino-compute magkano yung kinikita ko. Konti lang naman ang kinikita. Tapos hindi ko rin inaalam kasi ayokong maisip na, wait, may pambili ako ng luho. Ayun, gano'n, yung may pang-shopping ako. So, syempre, yung konting kinita din yun, napunta rin yun sa binayad namin. We had to shoulder everything talaga because ayaw naman namin masira sa mga suppliers, Papu. Tsaka, so we had to dispose everything na meron kami. To think that time we were just, kumbaga, magre-recover pa lang ulit kami. Marami din naman tumulong. Alam mo, minsan may time na may tatawag sa akin, client, ito hindi ko pa nga nami-meet kasi hindi naman taga rito. Sabihin, kumusta ka na, ganyan-ganyan. So, makikwento mo, sabihin niya, alam mo, maglo-loan kami sa bangko. Gusto mo magpasabay? Gusto mong umutang? Parang, how can this person trust us with such amount na siguro nga sabi ko, na-build ko rin yung ko na, wait lang, trustworthy ako na maayos akong kausap and all sa negosyo at lahat. So parang may mga taong ganun na may lalapitan ka, magpapahiram, kahit may collateral, o di sige na rin, may lalapitan ka, may interest, mahal, malaki, ganyan, lahat na ng klaseng tao nandyan. Kaibigan mo, papalapit ka pa lang, wala ka pa sinasabi, papalayo na. Maraming lessons yung itong nangyari sa amin. Dumating din kami sa point na yung sa faith, sa religion, nagbabangayan na kami buong family. Kasi si Chris parang, ang swerte mo naman na you find joy in what's happening to us. 'Di ba? Na parang, kasi siya yung may bit-bit ng lahat Shinield niya talaga kami. Ako din, kasi nakita niya kung ano yung effect sa akin. So kami, not knowing what's happening to him and how he's fixing everything, parang nakikita lang namin, hirap naman ito si daddy kausap minsan. Alam mo yung gano'n na parang, even sa faith, may sasabihin siya,
Ako lang makakalutas nito. Inano na ni God yan, nasa path ko na yan. It's just me. Alam ko na, ito mga inaasikaso ko, ito lang makakasave niyan, ikaw makakasolve niyan, ganyan. And then God tells you otherwise. So, yun naman yung naging silver lining sa nangyari na parang ang daming lessons. As a family, mas naging close, mas naging sobrang bonded kami. Ang dami, na parang ang daming realization na minsan talaga, iaalaw ni God mangyari talaga sa iyo yung mga bagay na to. Diba? Paano mo hinandle yung guilt na yun? Considering na ikaw ang nag-decide. Alam mo, matik na nga ako maiyak ngayon eh. Bakit? There are times, of course, na I still think about it and it's really life-changing. I mean, for me, if kung ako yung dumanas nung consequence, okay lang. But my entire family, kasama eh. Magagalit na naman to sa akin, sabihin, umiiyak ka na naman. Okay lang yan. Labas mo lang. Ang hirap. Alam mo, sabi ko, Lord, minsan di ko alam kung ano ba yung ibig sabihin na maging mabait. Kasi magiging mabait ka, tapos biglang epekto ng choice mo, mapapahama ka. Eh, buti sana kung ikaw lang, di ba? Nag-makeup pa naman ako para sa'yo. Okay lang yan. Hindi, ano ko lang, syempre, hindi mahirap na parang i-brush off lang pag dumadaan ulit sa pag napapag-usapan. But, yun lang, kasi nalaman ko, so si Chris was the one supposedly talking to to some people, to the suppliers, to the loan sharks, ganyan. Syempre, dumaan yung time na we had to talk to a loan shark kasi nag-pandemic. Yung iba naman, hindi naman pumayag na i-pause muna. Alam mo yung ganon. Plus the fact na ako naman talaga may kasalanan kung bakit nangyayari to eh. Lahat, di ba parang for my children, for him, yung kung ano yung, ang laki talaga ng pagbabago. Although, syempre you get to realize so many things, na-appreciate mo maraming bagay, still, malaki yung pagbabago. Sabi ko nga, sana nilustay ko na lang yung pera, di ba? Na-enjoy ko pa. Pero hindi eh. Binayaran ko yung bugs na hindi naman sa akin. Kung tutusin, may 120 items sana ako ng kung ano-ano. Pero wala, hindi napunta sa akin. Tsaka na doble. Papo, yung 37 million na doble. Interest, di ba? Na doble talaga. Kasi nga, yung iba, hindi nag-take advantage. But sa 4%, ang laki ng interest na yun. Tapos inabot ng ilang taon. But then again, we said yes to that. So you cannot blame the person. Nandun kami sa point na, wala, kailangan namin eh. Yung ibang nilalapitan, nag-no. Yung ibang nilalapitan, eto lang din yung kaya. Marami din namang tumulong. And talagang sabi nga namin, nakalista yan sa amin na pakasasalamatan. Even yung mga eto na naghihintay na lang, sabi nga namin, if you can give more, kahit hindi sila magsabi na, huy, dapat may interest na yan. If we can give more, we will give more bilang pasasalamat talaga kasi bawat sentimong naitulong sa'yo, malaking bagay. Pero hindi mo naramdaman na sinisi ka ng asawa mo doon sa nangyari? Hindi. Minsan napapag-usapan namin, but to make me realize what happened, kasi minsan parang siguro, nakikita niya na, nakalimutan mo kung anong nangyari, mamaya mangyari yan ulit, kasi ayan ka na naman. Ganon. But yung, ito kasalanan mo, ganon. Wala ka narinig. May mga kilala ko, iniwan ng asawa nung naswindle. Yung asawa ko, hinako pa nga niya yung lahat ng kailangan bitbitin. Napaka-understanding pala nitong si Chris, no? Kaya pag sinasabing Tindi ng patience. grabe, pasensya yan din sa akin. Yung mga anak mo, paano nila tinanggap yun? As a family talaga kami buo. Open kayo? You talk Sobra, about it? oo. Everything, lahat ng even minor issues to big issues talagang ang dami naming, sabi ko, ang daming uncomfortable conversations na talagang si Chris would, pag nag-message na sa group namin na, guys, come to our room, ganyan-ganyan. Nako, sabi ko, oh my gosh, ano na naman kayong issue? Ano na naman kayo pagbimitingan? Ganyan, ano na naman kayo? Yes, Papu. So, the members of the Tan Fam family, of course, my husband, Chris. Hi, Chris. Ayan, ang aming panganay, si Ryle. Si Lawrence ang pangalawa. At ang aming one and only, si Eya. Si Anya. Ayan. Bunso. Kapangalan na yung Anya nila. Si Anya. Kapangalan mo.
Ayun. So, pinangalan sa kanya yung business ninyo? Yes. We know in our hearts na ginawa naman nila yung best nila para may taguyod kami ng maayos, no cheats, walang shortcuts, the tamang paraan. Yun. So, thankful ako sa magulang ko na ganoon po sila. Proud ka naman kung paano Very nila much. hinahandle itong napakabigat na pagsubok. Opo. Sobrang proud. Did it make you stronger as a family from your point of view? Definitely yes. Definitely yes. Kasi kung hindi po kami as individuals yung pinagsama to be a family, I think matagal na nagkawatak with that kind of a problem. Kahit sino naman yung malulula sa ganun pong problema eh. So, blessed lang talaga kami na kahit anong mangyari, hindi kami mawatak. Kayo naman, ano masasabi niyo sa nangyari sa inyong family? Hello, you For me naman parang mas I love them more. Na-appreciate ko rin sila. While they're here, parang I want to make every single second worth it. Kasi they sacrifice a lot din kasi for us. Tsaka very blessed ako to have them for how hardworking they are also. Talagang fighter talaga sila. So they are really my best role models in life. So that's my part naman. Anya. Nagpapasalamat nung po ako kasi napunta ako sa pamilya na nagmamahal sa akin ng sobra at sana po matagal silang mabuhay. Isa yun sa mga ano niya, Papo. Lagi niya iniisip, yung because we're almost 50, parang feeling niya late kasi siya. 13 lang po to, ha? 13 years old lang. 13 lang kasi siya. Ikaw naman, Chris, anong learnings mo rito sa nangyari? Wala lang. I'm just thankful that I was given the right companion in my life. Wife ko, itong mga anak ko, sila lang naman talaga from the start. I've been married for 23 years, so sa akin, sila lang talaga importante. Then, yun lang, pamilya talaga importante. So, thankful for the friends that we didn't know na nandyan. And thankful din that we saw the true colors of the so-called friends. Kaya sabi ko nga, the smaller the circle, the better din. Karamihan kasi ng mga tycoon, yun din ang sinasabi. The smaller your circle, the less they know of you, the better. It's just, nasa showbiz lang kasi yung wife ko at saka yung son ko. So, wala rin talagang choice. But we try to limit talaga. And I'm amazed how hinandle mo yung situation na hindi ka nagalit sa asawa mo, hindi mo siya blame for what happened. Siguro yung nangyari was for me is her sanity. Kasi kung mawala siya, yun yung mas importante. Kumbaga, that's why even though mahirap, di ba? It was a team effort. It's just sinalo ko lang yung mga negative comments ng mga dapat kausapin. Kasi I think I could have handled it. Pero I went through my, yung time period. Oo, na hindi ako makahinga bigla ng 3 o'clock na umaga, lalabas ako sa bahay. I have to really relax and I have to pray. Doon ako natuto talaga is the trust na parang maski anong gustong gawin ng tao, it won't work pag ayaw ng God. Talagang siya lang yung the way, the truth, di ba? Siya talaga eh. Tayo, we can just give our best effort, pero siya pa rin talaga yung magde-decide kung ano yung dapat para sa'yo. Kailangan lang natin talaga, yung faith lang talaga. Just have to have it. Kasi until now, hindi ko pa rin alam paano kami nandito ngayon. Hindi ko pa rin talaga alam. Kaya pag tinatanong ako, palagi ko sabi, hindi ko talaga alam. We just did our part, pero mas malaking parte talaga yung binigay sa amin ng mga oportunidad ng Diyos, mga kaibigan nga na hindi namin alam nandyan, that we call our angels, na talagang pasalamat lang din kami talaga sa kanila. After everything, he just wanted me to know na he would still want to marry me if I would have him, sabi niya. So, malaking bagay. Nag-propose lang? Wala pang kasal? Sa 25th pa. So, kasi, parang I just wanted her to know now, kasi mag-50 na kami. So, morbid side, di mo alam, biglang may mangyari. I just wanted to make sure that no matter what, malaman niya na after everything, I'm still here for her. Yun lang. Pero, singsing pa ba? Mahal na yung siya. Sabi niya, wala na singsing. Hindi, kasi nung pinakasalan ko rin siya, sir, wala rin si engagement ring.
Wala. To After follow nung na kasal, doon ko siya binili ng engagement ring. So, kasi di ba, at least alam ko, hindi dahil doon sa engagement ring niya ako pinakasalan. So, sabi ko rin, same thing ngayon na you know what we're going through. So, tsaka na rin yung if ever. So, tinanggap naman niya. Fourth wedding na namin to, if ever. Fourth wedding na siya. Congrats, ha? So, you've been married for 23 years? 23 years Tama? kasi kasama na yung first day ng magkasama na kami as a couple. Parang Oo, ganun. tsaka I married you din. Yes. So, Yan, kung baga, nagkakilala kami. 4 months after, meron kaming parang ceremony. Yeah, parang ganon. Na nagpakasal kami na hindi final. Parang ganon. Tapos, Commitment ceremony. tapos nag-judge. Oo, civil Tapos wedding. nag-church. Church. And then, ito ulit. So ano ang status nitong problema mong ito? Yung- Na-solve nyo na ba? O nabayaran na? A Mga dapat big bayaran? part of it, yes. Okay na. Meron pa kami, syempre, yung mga, yun na nga, yung sinabi ko na willing to wait na lang sila. Kaya medyo nakakahinga-hinga kami ngayon. Kasi lahat talaga ng kinita namin, talagang doon. Doon. Even Kita, yung, labas. Yes. Kita, Even yung, labas. kasi like ako, I had to also, nag-loan din ako sa co-op ng GMA. So lahat ng taping ko, talagang deducted doon. Ganyan. Which is okay lang. And kami pa yung, huy, trabaho. Para, sabi ko nga, wala kasing freedom. Kung hindi ka fully paid sa lahat, well, hindi ka rin makakaroon ng freedom eh. Diba? So, I would love them to enjoy, of course. Pero, minsan nahihiya nga ako pag sabihin, oh, can we do this, can we do that? Tapos, sa isip ko, wait lang, yung, meron pa tayong utang, ganyan-ganyan. Kasi, syempre, hindi naman nila kasalanan yun eh. Kung pwedeng, sige, kayo na lang, tapos ako na lang dito. Kaso, hindi pwede. Talagang hinarap namin na sa family. At hinaharap nyo pa rin hanggang ngayon. Hinaharap pa rin as a family. Though, the 2 boys kasi, yung money nila, hindi na namin hinihiram ngayon or ano, yung lang kay Ryle, talagang entire savings niya nung 7 years na nasa showbiz siya before the pandemic. Yun nahiram namin. And then yung sasakyan din niya, we had to dispose din para din pambayad. Lahat naman, nang meron kami, even yung mga bags ko, na sinabi ko nga, investment yun para sa akin, hindi naman siya yung binili ko para, syempre para ma-enjoy, and then kung may bibili, di bilhin nyo, okay lang naman sa akin yun. So, yun. Ngayon, yung dalawang boys, they have their own, ano na din, dahil nga nagla-lifestyle din sila, they have, at si Ryle naman nasa showbiz din. Sa kanila na yung pera nila. So, kaming mag-asawa yung talagang Simpleng buhay na lang kayo ngayon. Kumbaga, simpleng buhay. Ever since naman actually, simpleng Pero mas buhay. simple ngayon. Oo, mas simple. mas simplified Mas ngayon yung simple. life, no? Mas simple. Oo. Lalo na si Chris, sabi nga niya, napakadaling magbihes kasi lahat siya, puro black shirts na lang. Black shirt, tas shorts, palit. Yeah. Eh, kung sabihin ng tao, parang hindi napapalit, bahala kayo kung anong sabihin niya. Yung ganun. Oo. Anong kumbaga, biggest learning mo rito sa napaka-hirap na experience na ito na pwede mong i-share sa mga viewers natin? Actually, sinabi ko rin to sa mga anak ko, it's okay to say no. Naku, nakatingin yung asawa ko sa akin. It's okay. You can be kind, but you can also say no. For your own peace of mind. No matter what people say, ma-judge ka na, nag-no to, hindi mabait to. Pero may peace of mind ka na nag-no ka because to protect your own. And then that's okay. I told my kids, if you're not comfortable doing this, say no. In a respectful way. Hindi ibig sabihin na pag no ka sama man ang ugali nito, hindi pumayag. Like, yun nga sa, let's say sa business, di ba? Let's say ikaw, hindi kita kilala, dumating ka sa akin, bibili ka ng bag, tapos tinanong mo ko, pwede bang, Utang na lang? pwede bang 2 gifts at 2 checks? Alam kong you're capable. Baka ma-offend ko to, nakakahiyang ma-offend, ganon. Na, sige po. Paano nahihiya ka. Oo. So, Dapat business is business. yes. And ako, that has to be understood. If you don't understand, then it's okay. Wag na lang. Kasi, mapapahamak na naman ako. Pag napahamak kami ulit, hindi na ako sasalita, mawawala na lang talaga ako. Mahirap masyadong maging mabait, no? Sa Totoo negosyo. Totoo yun. Kasi, kaya, kung meron din na, for example, kagaya na, halimbawa, may inutangan ka, alam mong capable. If she says no because she's not comfortable, hindi ko pwedeng i-judge eh. Diba? Say, okay, prerogative mo yan, pera mo yan. Ayaw mo akong tulungan, nasa sayo. Then maybe you have your reasons. Baka din, ang dami na niyang pinautang, tas nasunog din siya, diba? Na-timing na ako yung nahindian. So, ganun. My gosh, minsan makikita ko, huy, may nakasulat sa dingding.
titingnan ko yan hanggang sa mawala kasi baka may sign si God. Dumating ako sa ganung point. Sabi nung, meron akong classmate na psychiatrist, classmate ko nung high school. So, nakwento ko sa kanya. Sabi niya, I want you to take this. May gusto na siyang ipainom sa akin para daw yung, ma-regulate ko yung, sabi ko, hindi, kaya ko to. Then, that time talagang puro Bible lang ako, puro pray. Si Ate Shawi gave me a book. It says 90-day financial something, freedom yata, a breakthrough. So sabi niya, sis, basahin mo yan ha. Kasi si Ate Shawi din, sa akin din nagpapabenta, sa akin din nagpapabili, ganyan. Parang dalawa lang kaming trusted niya before that time. So, sabi ko, yes, ate. So, alam niya yung nangyari. Sabi ko, yes, ate, sige. Hindi ko naman binasa agad, papo. Nilagay ko lang sa bedside ko. Siguro after a month, parang may nag-prompt sa akin na, huy, basahin mo. Pagkita ko, puro Bible-based. Bible-based. Iyak ako. Sabi ko, Lord. Anong verse yung tumama sa'yo? Actually, ang dami. Pero ito, kumbaga parang kung sino si God. Kung sino si God, paano ka magpa-pray sa akin? What I can do. Parang, wala ka, sabi ko, Lord, sorry. Sorry that I worried kung saan, paano namin lulutasin, kung sino-sino, ano pang inisip ko, paano malulutas to. Dapat yun, ikaw kaagad yung tinakbuhan ko. Nakaligtaan mo yun? Parang, Lord, ganyan. Pero dahil nangyari to, parang, wait lang, hindi mo na ulit tinawag si Lord. Parang, okay, ano bang pwedeng gawin? Okay, benta yung ganito. Or, parang, wait lang. Nasaan ako dyan? Parang ganun. Sinabi niya, ako lang. Yung mga prayers mo, ako lang makakarinig niyan. Yung mga plano mo, kung hindi ayon sa plano ko yan, kahit anong plano nyo, hindi yan mangyayari. Tingnan mo yun, di ba? Pirmado na, notarized na. Na-cancel pa. Paano nakatulong sa iyo yun? Yung mga nabasa mong yun? Lord, ikaw nang bahala. Ngayon, Lord. Tingin mo? Yes. Tinutulungan ka? Oh, yes. Ang dami Ramdam pa mo po. Oo, ang dami. At saka yung pag meron akong sagot na kailangan. Holy Spirit, please. Kinukulit ko talaga. Andyan kaagad yung sagot niya. Galing, no? Even si Chris, dumuting sa point na, swerte mo, kinakausap ka ng Holy Spirit, sana ako din, di ba? Ganun. Maya-maya, mararamdaman niya. May parang bumalot sa niya, tapos biglang sa YouTube niya, may lalabas Holy Spirit. May mga ganong signs na iba, yung faith namin mas deep, mas talagang na-strengthen yung bond din namin. And ngayon, okay, may dumating na, for example, issue or whatsoever, Lord, ikaw na yan eh. Your will be done, palaging ganon, your will be done, Lord. Because nothing is impossible talaga with God. Diba? Whatever pinlano mo, ito yung kailangan kong gawin para mangyari to. Pag sinabi ni God, hindi yun yung plano ko sa'yo. Who would have thought na kung ano yung makakatulong sa amin, wala naman yun sa plano namin, sa naisip namin. Siguro yun ang kulang sa'yo noong time na yun. You exercise due diligence, pero hindi ka nakinig. Hindi ako nakinig. Sa sinasabi niya. I was listening to the wrong spirit. You were listening to yourself. Yun diba? Nga yung do not lean on your own understanding, di ba? Feeling mo, oo. Tapos yung pala, dapat magtanong ka sa Holy Spirit, ano ba ang fruit nito? Ano ba ang sinasabi mo sa akin dito? Minsan, may ibubulong sa'yo, may bubulong din na iba. So, sasabihin mo, Lord, can you talk loudly to me? So that I know that it's you talking. Lagi yun. For example, may mga nangyayari ngayon sa amin. Lord, ito ba yung will mo? Kasi kung ito yung will mo, tanggap ko. Kasi minsan parang, hindi ito yung gusto kong mangyari. Pero dahil ito yung nangyayari, Lord, as long as it's your will, then I accept. Wholeheartedly accept. But if it's not, please, do not allow. Yung mga ganun. May mga ganun akong prayers talaga. Usually, ganun na papang prayer ko ngayon. Hindi na yung, ito yung gagawin ko, ito yung gagawin ko. Hindi na. Kung ano ibigay ni God. Kinukonsulta mo na siya lagi, no? Oo, tsaka, numero uno, tsaka kumbaga kung ano yung, halimbawa, may binigay siya sa akin, ganyan. Okay, pagbubutihin ko to, Lord. Pagbubutihin ko to kasi, binigay mo to sa akin eh. Hindi ko to iti-take for granted because you gave this to us. So, tulungan mo ko, paano ko pa may improve, paano ko pa mapapalawak ito. May mga ganun Nice. palagi. Parang, Lord, ikaw na. Kasi,
lahat naman ng inisip namin, di naman nangyari. Ikaw rin naman na nasunod. Ikaw na, Lord. Tama. Sa tingin mo, malapit na to na matapos ang episode na to sa buhay mo? Medyo malapit-lapit na ba? Yes. Well, alam mo ba na 1 year pa lang sasabihin namin, malapit na. Kasi nga, ang alam namin, di ba, parang kami lang makakasolve nito eh. Ang daming ways eh. Ang daming ginagawa ni Chris para masolve to, ganyan. And it's been what? Since 2019, ano na ba ngayon? But I would say yes, malapit na because ramdam mo yung si God talaga eh. Minamaneuver talaga ni God lahat. He directs you where you should go. Gusto mo dito, pag hindi, kahit gumanon ka, ililid ka pa rin kung saan ka talaga. Magdi-detour ka lang, and then kung that's your choice, and then kung hindi yan yung tama, and then you will have to suffer the consequence talaga. Hindi pwede. Yeah. I'm sure marami natuto doon sa ating usapan ngayon, no? Napaka-inspiring at eye-opener ika nga, no, pagdating sa pagdinegosyo. Forgiveness is also important. Forgive yourself. Kung may nangyari, meron kang naging mistake, you have to forgive yourself. And moving forward, yun nga, sana matuto sa lesson. Kasi ako yung tuition fee ko napakalaki eh. Mas mahal pa po sa Harvard at sa lahat ng mga eskwelahan sa international, sa kung saan-saan mang country. You know, I had to really learn the hard way. And to be kind does not mean that you have to say yes all the time. You can say no in a very proper way without, kung ma-offend, it's not your business anymore. Whatever they say about you is not your business. You cannot please everyone. Hindi na natin pwedeng sabihin na, naku, wala akong pera because there's so many ways to earn, especially online. Yan. Kaya po, yung TikTok namin. Ayan, invite mo na sila, para subaybayan ka sa yung TikTok. Yes, so dun sa mga hindi pa po nakaka-follow, Sherilyn Artan po ang aking TikTok. And we have our own brand finally pa po. Yung perfume brand namin, ang name po ay Anya. Carefully handpicked. Kapangalan ng anak ko yan, Yes, kasi Anya din ang bunso namin, our only girl. Yan, so ito naman ay, ang dami rin kasi nag-offer before nung business. It's just that kami parang, si Chris nga, because sa pinagdaanan namin, gusto niya yung circle namin, ito na lang. Para lesser conflict, no stress, ganyan, wala na tayong... But then, siguro, sabi nga ni Lord, ito yung plano ko edi gawin nyo, di ba? Kasi lahat ng parang mga conditions namin na sunod naman, okay, then let's try this. So, yung mga bilang mahal na mga pabango ngayon, na sobrang mahal, we created our own blend, pero may mga inspiration din tayo. Maganda yung bote natin para, kumbaga, amoy mahal, mukhang mahal, pero hindi mahal ang presyo. Wala pang 1,000 pesos yan pa. Saan mabibili yan? Mabibili sa, of course, TikTok, nandyan nga, Sherilyn Artan or Anya Perfume po, maari din. Meron din tayo sa ibang mga online platforms, sa mga e-commerce, Shopee, Lazada, nandyan din tayo. Pwede rin tayo sa Facebook, sa Instagram, maari po kaming i-message any of the Tan family. Kami kasi, we are called the Tan Fam. So, yung mga nakakakilala sa amin, Tan Fam ang tawag sa amin. Maaari nyo kaming i-message anytime kung gusto nyo pong umorder. Ayan. At syempre, may regalo ako para sa'yo. Pwede pakuha ng regalo. Mamaya na, okay. Ayan, sige, mamaya na daw. Mamaya, i-ano natin yan. Uy, thank you Thank you so much. Grabe, natutuwa naman ako at chance. yung mga nangyari sa buhay mo ay unti-unti lang ang nagbabago. Yes, yes. Malaking yung iba, iisipin mo na parang, or buti nga, or nakakaawa, or but, you know, there's always a reason why things happen, and you always have to look at the positive side. Ano ba ang lesson ng pangyayaring ito? Ano ba ang tinuturo nito sa akin? Ano ba yung nagagawa nito sa akin as a person? What character ba ang gustong i-mold ni God sa akin? At ibinigay ito sa akin, inalaw niya. I don't blame God that it happened because it's the consequence of my choice. Hindi po siya karma because, again, it's a consequence of my choice. Unluckily for my family, syempre damay sila. Yun yung medyo talaga ikinalungkot ko because kung ako lang ito at ako lang ang magsusolve nito, okay lang sa akin. But
Yun. So, That's a lesson na na natutunan mo na yes. sinishare mo ngayon sa mga viewers natin na Correct. hindi dapat mangyari sa kanila. Yes. Although, yun nga, marami namang positive din na makikita. Doon mo na lang, yun na lang ang titingnan mo. Tingnan mo Kung na ano yung mga ano. positive na nangyari. Thank you. And Thank good luck sa you. business. Thank you, Good thank luck you, sa Papu. business. Good Super luck sa thank you. TikTok. At kay Mamu, Sa showbiz regards. career mo. Salamat po. Thank you, thank you. Sino ang papansin sa daing ng api? Sino ang mag-uwi sa nilokot pinabayaan? At CIS ang umaaksyon dito. Si Erwin Tulfo ay maasahan din ninyo, garantisado. Kami ang kakampi ng inaapi. Thank you, Lilette. At syempre, eto na yung meet ng aking vlog. Ang King Bagrid! Eto na. Because I always believe, Lilette, that yung bag itself tells so much about the person. Where he is, where she is. At yung loob ng bag tells the story and the life of the person. Yung current life. Kasi yun yung nasa loob ng bag. So, pati ako maglatag ako. Tatlo yung bag ko. Tatlo. Iba-iba rin laman yan. So, here now is our Bag Raid with Lilette. Sorry, it's DJ. Okay, pakita na natin ang bag ni Lilette. Ito ang bag na dala-dala niya today nung nag-guest siya sa aming show. So, it's a nice Coach brag. It's a nice Coach bag. Courtesy of my sister. Thank you. Thank you, sister. Ayan. I also have Coach bags. And then, sobrang ganda ng quality nito. Yung leather nito through the years. Matibay. Kahit napakabigat ng bag natin, no, na parang may hollow block. Alam mo na, mommy bag, di ba? Carry ng bag. So this is a bag which is a gift from your sister. Ayan, okay. And then how many years mo na siyang ginagamit or bago ba siya? Bago-bago kasi nagbakasyon ako sa ate ko sa Japan noong April. Tapos pinauwi niya sa akin to. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation. With you on your journey. Baby Co Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne Love Mist. To order, message TonyBBabaw@gmail.com. Enagic from Japan. Kangen Water Machine.